Praise God, purihin ang Panginoon, isang pinagpalang umaga po sa bawat isa. Salamat po sa katapatan ng Panginoon, sapagkat minsan pa ang mga salita ng Diyos ay patuloy pong maihayag sa ganitong gawain sa FB Live Morning Devotion. At ang gawain pong ito ay mula po sa Distrito Marinduque, sa pangunguna po ng aming minamahal na Supervisor, Pastora Rebecca Quijada. At ang inyo pong lingkod, Pastor Alex Riquintil, ay nagmula po sa Poblasyon Torrijos, Marinduque. Purihin ang Panginoon, at bago po tayo magpasimula ng pag-aaral ng salita ng Diyos, tayo po ay sasamba, magpupuri at magpapasalamat sa dakilang mga bagay na patuloy na ginagawa ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Hallelujah! Praise your Holy Spirit, Lord God. We worship you, Jesus. Hallelujah. Sige nga po, patuloy tayong sasamba sa Panginoon ngayong umaga. At awitin po natin yung walang ibang nagmahal sa akin ng tulad nyo. Hallelujah. Walang ibang nagmahal sa akin ng tulad nyo. Pag-ibig nyo'y wagas at di nagbabago. Pinatunayan nyo ito sa krus ng Kalbaryo. Kaligtasan sa iyo ay natamo. Dahil sa iyong tanging pagmamahal, ako ay natubos sa kasalanan. Sasambahin kayo at pupurihin pa bilang tanda ng aking pagmamahal. Kayo ang hari at tagapagligtas, banal niyong pangalan aming itataas. Panginoong Jesus, aming Diyos, iaalay ko sa iyo aking lakas. Walang ibang nagmahal sa amin ng tulad niyo. Pag-ibig nyo'y wagas at di nagbabago. Pinatunayan nyo ito sa krus ng Kalbaryo. Kaligtasan sa iyo ay natamo. Dahil sa iyong takning pagmamahal, ako ay natubos sa kasalanan. Sasambahin kayo at pupurihin pa bilang tanda ng aking pagmamahal. Kayo ang hari at tagapagligtas, banal yung pangalan aking itataas. Panginoong Jesus, aming Diyos, iaalay ko sa iyo aking lakas. Kayo ang hari at tagapagligtas, banal niyong pangalan aming itataas. Panginoong Jesus, aming Diyos, iaalay ko sa iyo aking lakas. Iaalay ko sa iyo aking lakas. Iaalay ko sa iyo aking lakas.
Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Inuulit ko po, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa ngayong umaga. At kagalakan po natin sa Panginoon na muli binigyan tayo ng Diyos ng buhay, ng lakas, upang magamit po natin para po sa pagbibigay ng kaluguran, ng karangalan sa Diyos na dakila at Diyos na tapat. Purihin ang Diyos. At ang salita po ng Diyos na ating pag-aaral ngayong umaga ay bubuksan po natin sa sulat po ni Apostol Lucas sa Kabanata 2 sa mga talataan 11 hanggang sa talataan 14. At ito po ang nakasaad. Sapagkat isinila ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang palatandaang matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa sabsaban. Biglang lumitaw sa tabi ng anghel ang isang malaking hukbo ng kalangitan na nagpupuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Tayo po'y manalangin. Dakila po naming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, ngayong umagang ito, Panginoon, pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan minsan pa sa dakilang buhay na mayroon kami, sa kaligtasan na patuloy po naming nararanasan, sa patuloy na proteksyon, pag-iingat, pagpapala. Ang lahat ng bagay na ito, Panginoon, ay kinikilala po namin na mula po sa inyo. Kaya naman, Panginoon, narito kami muli, nagbibigay ng pagpupuri, pagsamba, pagdakila sa inyo pong banal na pangalan. Dahil alam po namin walang ibang Diyos maliban sa inyo. Kayo po ang Diyos sa pinagbubuhatan ng lahat ng aming pong buhay, higit sa lahat ng aming pong kaligtasan. Panginoon, salamat po sa inyo, sa lahat po ng mga makikinig at nakikinig ng gawain ito. Hayaan po ninyo na patuloy mo po silang pagpalain, palakasin, kung ano man ang kanilang mga pinagdadaanan. Angkin po namin ang inyo pong pagsama, pangunguna, at pagpapalakas muli sa kanilang mga buhay espiritual. Salamat po sa inyo, pinupuri po namin kayo, at pinararangalan sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen at Amen. Purihin ang Panginoon at ngayon pong araw na ito, binabati po kayo ng isang maligayang Kapaskuhan na kung saan ay patuloy po ang mga Kristiyano, bagamat tayo pong mga Kristiyano ay talaga namang hindi naniniwala na December 25 ang tamang kaarawan at pagkasilang ng ating Panginoon Jesus, pero naniniwala tayo na minsan pa ipinanganak ang ating Panginoong Jesus para maging tagapagligtas ng ating mga kasalanan. Kaya ako'y naniniwala na anuman po ang mga inihanda natin sa ating mga hapag, ito po ay isang palatandaan lamang na ang pagpapala at biyaya ng Diyos ay patuloy nating tinatanggap buhat sa Kanya. Kaya naniniwala tayo nawa naman sa araw na ito, bagamat maulan at malamig ang panahon, tayo pong lahat palagi ay naroon po sa paggalingan ng Diyos, at ang biyaya ng Diyos ay patuloy po nating maranasan. Hallelujah! Glory to God! Glory to Christ Jesus! Ang pamagat po ng ating paksa ngayong umaga ay patungkol po sa ang pagsilang ng ating tagapagligtas. At ang mga mensahe na ating mapapakinggan ngayong mga araw na ito ay patungkol po sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Salamat po dahil totoong ipinanganak nga ang ating Panginoong Jesus sa isang pasabsaban. At nakalagay po dun sa ating binasa, sapagkat isinila ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang palatandaang matatagpuan ninyo, ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa sabsaban. Biglang lumitaw sa tabi ng anghel ang isang malaking hukbo ng kalangitan
na nagpupuri sa Diyos. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Maaring doon sa ating pinag-aaralan ngayong umaga, ano po ba itong tinatawag na pasabsaban? Sabi ng Lucas chapter 2 verse 7, at isinilang niya ang kanyang panganay at ito'y lalaki. Binalot niya ng lampi ng sanggol at inihiga sa isang sabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Si Kristo po ay ipinanganak sa isang kwadra, isang lugar na kung saan ay kulungan po ng mga hayop. Maaaring isang yungib na ang kwadrang ito at ang sabsaba naman ay isang lugar na kainan ng mga hayop. Ang kapanganakan ng tagapagligtas na siyang pinakadakilang pangyayari sa buong kasaysayang naganap sa pinakaabang kalagayan. Si Jesucristo nga ang hari ng mga hari, ngunit hindi siya ipinanganak na katulad ng isang hari sa buhay na ito. Sa buhay na ito, ang bayan ng Diyos ay ang hari at ang saserdote, ngunit sa buhay na ito ay kailangan nating maging katulad niya, na totoong nagpakumbaba at napakasimple. Yun po mga kapatid, ang isang napakahalagang dapat maunawaan at malaman ng isang taong tumanggap at kumilala sa ating tagapagligtas. Isang napakababa at simple na kalalagayan, bagamat ang Panginoon natin ay itinanghal na hari ng mga hari, Panginoon at Panginoon, ngunit siya po'y isinilang lamang doon sa isang pasabsaban na nagpapatunay lamang mga kapatid na dapat yung kababaang loob na ipinakita ng Panginoong Hesus ay dapat ding makita at maunawaan at maintindihan ng mga sumasampalataya sa Panginoong Hesus. Sa kanyang kapanganakan, si Hesus ay tinawag na tagapagligtas. Kaya nga mga kapatid, sabi ng banal na kasulatan, at bilang tagapagligtas, siya'y naparito upang tayo'y palayain mula sa kasalanan sa pamamahala ni Satanas, ang makasalanang sanlibutan, pagkatakot, kamatayan, at ito ang sumpa ng ating mga kasalanan. Alam niyo, napakaganda po ng ginawa ng Panginoong Hesus. Kaya nga siya po'y namatay doon sa krus ng Kalbaryo para po maging tagapagligtas nating lahat at palayain tayo sa lahat ng uri ng kasalanan, sa lahat ng pagka-alipi ng Diablo sa ating buong pagkatao. Kaya nga yung sinasabi ng Matthew chapter 1 verse 21, si Jesus bilang tagapagligtas ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan, at ang kasalanan na ito ang nagwawasak ng kaluluwa at buhay at pinakamatinding kaaway ng sangkatauhan sa pamamagitan ng pagbabayad sala ng kamatayan na Jesus, ay nagkakaroon tayo ng kabanalan sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Yaong mga nanunumbalik kay Jesus ay mapapalaya mula sa pagkakasala at pagkaalipin ng kasalanan. Kaya mababasa po natin sa banal na kasulatan sa aklat ng John chapter 8 verse 31 na ganito yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay ngang kayo'y mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa inyo. Lahi kami ni Abraham, tugon nila, at kailanman ay di namin naalipin naman, paano po masasabing palalayain kami? Sumagot si Jesus, tandaan ninyo, alipin ng kasalanan ang lahat ng nagkakasala.
ang alipin ay hindi kabilang sa sambahayan habang panahon. Subalit, ang anak ay kabilang magpakailanman. Kapag kayo pinalaya ng anak, tunay ngang kayo'y malaya. Amen. Kaya mga kapatid, tayo po ay naniniwala na tayong lahat ay pinalaya na ng Panginoong Hesus sa lahat ng pagkaalipin, ng kasalanan, ng lahat ng pagkatali, ng dyablo. Kaya may kapangyarihan tayo na mamuhay ng may kabanalan, mamuhay tayo sa katuwiran ng Panginoon, sapagkat ang lahat ng bagay nito ay ginawa na ng Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya doon sa mga nangangailangan po ng ganap na kaligtasan, iisa po dapat ang ating sampalatayanan, ang Panginoong Hesus na ipinanganak doon sa lugar ng pasabsaban, 2,000 taon na ang nakakaraan, at ginawa niya ang lahat ng ito para lamang po sa ating pong kaligtasan. Kaya wala na po tayong ibang dapat pang sisihin kung mapahamak po ang ating kaluluwa at mapahamak ang ating kalalagayan pagdating ng takdang panahon, sapagkat isinilang na ang ating tagapagligtas at ginawa na niya yung pinakamabuting gawa para hindi pumapahamak ang ating kaluluwa. Sa aklat ng Gawa, chapter 26, verse 18, sinabi po dito, susuguin kita sa mga taong iyan upang imulat ang kanilang mga mata, upang ibalik sa kaliwanagan mula sa kadiliman, at sa Diyos mula sa kapangyarihan ni Satanas, at sa pamamagitan ng pagsampalataya nila sa akin. Sino bang may sabi nito mismo? Sa akin, si Jesus. Sila'y patatawarin ko sa kanilang mga kasalanan at mabibilang sila sa mga pinaging banal. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Napakabuti ng Diyos. Dahil po nang suguin ang Panginoong Hesus mula doon sa kadiliman, ay iminulat daw po yung ating mga mata, at mula doon sa ibabalik mula doon sa kadiliman at dadalhin sa kaliwanagan. At sa Diyos mula sa kapangyarihan ni Satanas, at sa pamamagitan ng pagsampalataya ng lahat ng sasampalataya kay Kristo, sila po ay patatawarin sa kanilang mga kasalanan at may bibilang na magiging banal. Amen. Ito yung kailangan ng Panginoon, na tayo pong lahat ay lumakad sa katuwiran ng Diyos, mamuhay sa kabanalan, dahil yun ang gusto ng Panginoon, sapagkat sabi ng Biblia, ang tumawag sa atin ay banal, kaya dapat tayo po ay magpakabanal. Amen. Ang pangalawa, bakit ang Panginoon ay tinawag at isinilang sa kanyang kapanganakan para maging tagapagligtas, ay ang Panginoong Hesus ay siya ang tagapagligtas, siya rin ang Kristong Panginoon. Siya'y pinahiran bilang Misayas ng Diyos at Panginoong mamumuno sa kanyang bayang Israel. Hallelujah! Napakaliwanag po doon. Kaya bakit isinilang ang tagapagligtas? Sapagkat siya ang tinawag na Kristong Panginoon. Siya'y pinahiran bilang Misayas ng Diyos at Panginoong mamumuno sa kanyang bayang Israel. Hallelujah! Kaya ngayon, mapapansin natin ang bansang Israel, katakot-takot na kinakalaban at binabatikos ng iba't ibang bansa. Pero kailanman, hindi kailanman matatalo ang Israel, dahil ito ang bayan ng Diyos. Katulad din po natin, mga kapatid, mga mananampalataya ng Diyos na buhay, mga espiritual na Israelitas tayo, mga mananampalataya ng Diyos na buhay, na kailanman hindi tayo pwedeng magapi, hindi tayo pwedeng matalo ng kaaway,
dahil ang Diyos ang kumukupkup sa atin. Amen. Ang Diyos ang nagliligtas sa atin. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng lakas upang mapagtagumpayan natin ang anumang lahat ng patibong ng kaaway ng dyablo. Kaya naniniwala ako, kung totoong lalalim tayo sa pagkakilala sa Diyos at patuloy nating susundan ang ipinangako ng Banal na Espiritu na tayo po ay sasangkapan niya ng kanyang kapangyarihan, mararanasan po natin yung patuloy na pagkilos ng Diyos, yung pagsama ng Banal na Espiritu, yung malayang paggawa ng Panginoon sa lahat ng mga kumikilala at sumasampalataya sa Diyos na ating tagapagligtas. Sabi dito sa Lucas chapter 4 verse 18, sabi ng Panginoong Hesus, "Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ang mga bihag na sila'y lalaya, at sa mga bulag na sila'y makakakita, upang bigyang kaluagan ang mga sinisiil, at mahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon." Glory to God. Ang ating tagapagligtas, ang ating Panginoong Jesucristo, ay sumasa Kanya ang Espiritu ng Panginoon. Amen. Sapagkat hinirang siya, pinili siya mula sa karamihan upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Kaya nga pumapapansin natin ang Panginoon Hesus na magamat siya ay hari ng mga hari, pero hindi siya ipinanganak na tulad noon sa isang hari. Amen. Siya po ay nakita natin yung kababaan. Kaya bilang mga tagapaglingkod ng Diyos na nangangaral ng mabuting balita o sumasampalataya sa Panginoong Hesus, napakaganda pong ehemplo at maging modelo ng ating Panginoong Hesus na siyang nagsasalita na sabi niya, siya'y hinirang ng Ama upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo siya upang ang mga bihag na sila'y lalaya. Kaya mula doon sa pagkaalipin ng kasalanan, mula doon sa pagkaalipin ng dyablo o pagkatali sa atin ng sumpa ng kasalanan, ng kahirapan o anumang lahat ng bagay na pagkatali ng dyablo, ako po'y naniniwala tayo pong lahat ay palalayain. Mula doon sa mga bulag na pananampalataya, mula doon sa atin pong pinagbulang relihiyon ng pananampalataya, pinalaya na po kayo ng Panginoon. Pinalaya na tayo lahat ng Diyos. Kaya ang nakikita natin po ngayon ay yung mga pangako ng Diyos, yung magagandang mga ginawa ng Panginoon sa ating lahat. Kasi sabi ng kanyang salita, ang sabi po doon, sinugo niya ako upang ang mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita. Amen. Tayo pong lahat dati ibinulag ng dyablo, tayo pong lahat noon ay niluko ng kaaway, pero salamat po nang dumating po ang mabuting balita sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod at sa ating mga hintil ay ginamit si Apostol Pablo, at ating pong mababasa doon sa Roma 1:16, hindi ko ikinakaya ang mabuting balita tungkol kay Kristo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos. Amen. Sa ikaliligtas ng lahat ng sumasampalataya sa Panginoong Hesus. Kaya simula nung tayo po ay kumilala sa ating tagapagligtas, nagkaroon po ng ganap na kalayaan tayo doon sa ating lumang pananampalataya at dinala tayo ngayon sa isang bagong buhay na ipinapangaral ng Panginoong Hesukristo. Kaya napakabuti talaga ng Panginoon. Siya po ay walang katulad at walang kaparis. Ang kanyang pag-ibig ay hindi nagmamaliw kailanman. Sa Mateo chapter 1 verse 1, mula pa sa simula
ay pinagtibay na ni Mateo na si Jesus ang pinahiran ng Diyos at pinahiran ng banal na Espiritu. Kaya mapapansin po natin yung salitang pinahiran, siya'y pinahiran bilang isang propeta upang magdala ng kaalaman at katotohanan, bilang saserdote upang mag-alay ng handog at mag-alis ng kasalanan, bilang hari upang mamahala, pumatnubay at magtatag ng isang kaharian ng katuwiran. Purihin ang Panginoon. Kaya yung salitang pinahiran ay bilang isang propeta na nagdala sa atin ng pagkaunawa sa kaalaman ng katotohanan, at bilang saserdote upang mag-alay ng dakilang handog. At ano po yung dakilang handog na inialay ng Panginoong Hesus? Ang kanyang buong buhay na inialay doon sa krus ng Kalbaryo. 2,000 taon na po ang nakakaraan. Ang pinakamabuting handog at hain na nag-alis ng kasalanan ay walang iba kundi yung ating tagapagligtas. Amen. At siya ring mamamahala at pumapatnubay at magtatatag ng isang kaharian ng makatuwiran. At walang sino mang makakatanggap kay Jesus bilang tagapagligtas nang hindi nagpapasakop sa ating Panginoong Jesus. Kaya bilang mga Kristiyano, hindi na po tayo ang Panginoon ng ating buhay, kundi si Kristo na ang Panginoon ng ating buong pagkatao. At naniniwala po tayo kapag si Jesus ang ginawa mong Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, hindi ka kailanman mapapahamak, hindi ka kailanman mapapariwara, at naniniwala tayo po ay palaging nasa pag-iingat, nasa paggabay at pagpapala ng Diyos na buhay. Sabi ko nga palagi, sa mga buhay na may Kristo sa kanyang puso at si Kristo nakikita sa kanya araw-araw, ang Pasko ay araw-araw nasa kanyang buhay. Amen po ba? Hindi lamang yung mga tradisyon na kapag December 25, bibili sila ng pagkain, maraming pagkain, may bagong damit, magpe-prepare ng lahat ng mga paghahanda, at sinasabi nilang ang Pasko ay kapanganakan ng Panginoon. Hindi ho masama na tayo po ay maghanda, magluto, mag-prepare ng kung ano pa mang dapat ihanda. Ngunit sa lahat ng taong nakipag-isa kay Kristo at isa ng bagong nilalang, yun po'y may bagong puso, may bagong espiritu, may bagong pagkatao. Sasabihin ko sa bawat isa, araw-araw ay Pasko. Kaya purihin ang Diyos ngayong umaga. Patuloy po tayong magalak sa ating tagapagligtas na kung saan ang dakilang hari, ang Panginoon ng mga Panginoon, na siyang nag-alay at nagbigay ng kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo para ating maging tagapagligtas. Salamat po sa katapatan ng Panginoon ngayong umaga. Mabuhay po tayong lahat. Maglingkod tayo ng pinakamabuting paglilingkod na ninanasa ng Diyos, na maranasan natin palagi ang pagsama ng banal na Espiritu, anumang sitwasyon ang danasin natin, anumang problema ang bakahin natin, pag may Kristo tayo sa ating puso, ang lahat ng ito ay magkakaroon ng magandang solusyon. Salamat po sa mga salita ng Diyos, ang ating tagapagligtas, ang Panginoong Hesus, na isinilang sa isang pasabsaban. Tayo po ay manalangin. Dakila po naming Ama, sa pangalan po ni Kristo Jesus,
Nagpapasalamat po kami sa maikling oras na ibinigay niyo sa amin sa pagbubulay-bulay po ng inyo pong mga salita. Dalangin po namin na ngayong maghapong ito, magamat maulan, malamig ang panahon, tulungan niyo kami higit sa lahat, Panginoon, na maunawaan po namin ang tunay na meaning ng Pasko, ang tunay na kahalagahan ng Pasko. Salamat po, dakilang Diyos, sa pagsilang mo doon sa pasabsaban na kung saan ay nagpakita kayo ng isang mabuting dapat maging tularan at huwaran ng mga sumasampalataya. Makita sa amin palagi ang kababaang loob, ang simple at isang maayos na buhay. Hayaan nyo na ang lahat po ng aming mga kapatid, yung mga naroon sa may mga karamdaman, patuloy nga po ninyo silang pagalingin. Yung lahat ng mga pinanghihinaan, patuloy na palakasin. At yung mga lahat ng bumabagsak ay patuloy mo pong itayo. Patuloy ko pong pinagpapala ngayong umaga ang lahat ng aming mga kapatid na walang sawang patuloy na sumusubaybay, nakikinig sa gawain ito. Salamat po, dakilang Diyos. Pinupuri po namin kayo at pinararangalan minsan pa. Sa inyo ang lahat ng papuri, sa inyo ang lahat ng pagdakila, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at Amen. Glory to God. Praise you, Jesus.